kami ng daan. Hindi na ako lumipat kasi baka ako madulas, no? Tingnan mo, irrigation pala doon. Galing to sa bundok. Ito, galing sa bundok yan. Tubig na yan. Pero yun doon, hindi. Galing sa ilog naman yung pababa. Ito galing sa bundok. Natural water. Sabi ng mga kaibigan namin, mga bata, kami na lang kuha. Baka doon madulas pa ako dito. Ay, thank you, thank you. Say hi to the vlog. Thank you, Nia. Thank you, thank you. Oh. Tara. Magandang araw, everyone. It's Bagyong Pipito ang nananalasa ngayon. Kailangan na mga kaibigan na sa mga nagdaang bagyo, nakita naman natin kung gaano katindi yung mga pinsala dulot ng mga bagyo sa ating kabuhayan, sa ating bahay. Ngayon, maswerte kami dahil yung lugar namin hindi siya direkta ng bagyo. Pero, siyempre nakakalungkot yung mga tatamaan ng bagyo. Ayan na naman, parang ulit na naman kasi lagi yung bagyo, bandang taas eh. So dito, signal number 3 kami. Medyo malakas pa rin ang ulan, ay ang hangin pero wala pang ulan. Yung mga alaga, inaalala ko kung yung bang kanilang bubong mag-hold. Kaya bang mag-hold nito? Ang maganda lang sa nilagay naming breeding pen para sa akin kasi may mga structure sa paligid. So hindi sila yung direktang tinatamaan ng hangin. So yung mga bubong although syempre mangangamba ka pa rin baka sa sobrang lakas, no. Pero may mga bagyo na dumaan pero ganyan pa rin, hindi naman natatangay yung bubong. Yun ang pinaka-importante, yung bubong, baka mabasa yung mga pugad nila yun, no? Kahit na ganyan yung pugad, medyo secured na. Napapansin nakikita ba dyan? Secured yung pugad, may bubong para hindi mabasa ng talsik ng ulan, tsaka may pabigat para hindi maano sa hangin, tsaka pababa yung pinakabubong niya para hindi angatin ng hangin. Si Blue medyo naka-cover naman siya. Hopefully sana ngayong gabi walang mangyaring disgrasya sa mga manok natin, lalong-lalo na yung naglilimlim at yung meron itlog. Hindi ko alam kung bakit parang ayaw nyo ata ng breeding ko eh. Kaya parang binabagyo yung lugar ko eh. Hindi. Sana mag-survive yan. Okay naman na lahat. Sinisecure ko kung anong pwede kong ma-secure. So papakainin ko sila ngayon. Kung hindi maulan, so 1 week, mayroon akong 1 week na hindi nagpapakain, di ba? Merong isang araw, hindi pa ako nag-skip. So hopefully, makapagpakain ako mamayang hapon para kung sakaling bukas maulan, okay lang. Kahit hindi ako magpakain ng hapon na. So ngayon, magpapakain ako 2 beses. Almusal pa lang, ngayon pa lang. Kapag ako ng tubig. Kapag maulan na ganyan, mabagyo, hindi ako nagbibigay ng vitamins kahit araw ng vitamins nila kasi masasayang lang dahil sa pababasa ng ulan, malalagyan ng tubig ng ulan. So babawi na lang ako noon sa mga succeeding days na wala ng ulan. Kahit pa umabot ng 1 week, kahit okay lang naman yun. Kahit umabot ng 1 week yung walang vitamins sila. Binabawi ko naman. Lakas na nga, nagulat ako. Kung kailangan makabawi. Ay, friends sila. Magsing irog. Magsing irog portions. Yung ano yun? Lalagyan ko ng tubig. Ilalagay ko ngayon yung kanilang ipil-ipil na tinutuka-tuka. Para meron silang pinaka-merienda to. Damarians. Merienda nila yan. So, kailangan meron silang ganyan para kahit walang damo sa loob ng kanilang breeding pen, okay lang. Ano sila? Well fed ng mga greens. Yan, dadamihan ko para kahit sayangin nila yung iba, Okay lang. okay lang.
So, tinatali ko lang to na ganito. Yung madali lang pagkakatali para pag tanggalin ko, madali lang din yung tanggalan. Nire-ribbon ko naman. Ayan o. Tapos, may hook. Okay na. So, okay na yung kanilang pagkain na at takman mo daw yung pagkain na. yung maghapon nila okay na. Yan. Ganun, hindi yung lock na yun. Nanatang. Ay, oo. Hindi nalaki. Na ano lang. Sumabit na yun. So, okay na yung lock nila. Sa Lady Blue. Si Lady Blue, lalagyan ko ng pagkain case na bumaba siya. Usually bumababa siya yung ano eh, yung hapon. Bababa siya konti, kakain, iinom. Tapos magda-dust bath yan. Siguro nagre-relax ng katawan. Siyempre, diba? Stretching. Baka ganun pala maghapon, siyempre. Para may stress siguro ang kanyang mga ugat. Parang ganar. Pagkatapos nito, mga kaibigan, samahan nyo akong maghanap ng dayami. Dahil sa lesson learned doon sa breeding ni Aling Mimay, walang dayami yung kanyang breeders. Ang nangyari, nabasagan siya ng itlog dahil matigas yung pinakapugad. Ayun tayong Walang bounce. So, titingin kami kung meron kami makitang dayami. Hopefully sana meron. Wala pa kaya sa sisiw. Ano? Di ba magkasunod sila ni Miss You? Wala pa. Ay, hindi. Matagal. Mga 2 weeks ang agwat niyan. Ah, okay. Yan. So, dry na dry sa loob. Ang ganda. Kahit na may mga dahon-dahon. Okay yan sa akin. Kahit may mga bato-batong konti. Okay yan. Huwag lang yung nagpuputik. Kasi may nagpuputik, sasampa sa pugad, may dalang putik, yung itlog madudumihan. Lalamig yan. Bumababa yung hatch rate pag madumi yung mga itlog. Kaya laging malinis lang yung itlog. So well, tapos na natin pakainin itong breeder. Ito lang ang kasa ko ngayon. Sa ngayon, si Rudy tsaka si Miss Universe, ikukondisyon ko muna bago ko iset ulit. Pero meron namang paparating na sisiw. So, kung meron si Aling Mimay na sisiw, mapapanood nyo sa kanyang vlog, Aling Mimay Show, yung kanyang mga sisiw na magagandang mga poging Balbaro chicks. Meron din ako niyan, pero mas magaling sa akin. Yung sasabihin sa kanya. So, hindi lang dayan. Lalagyan ko rin ng tanglat para masarap yung kanilang laman. Ihahalo ko rito. Sabi, pampatanggal ng hanip at kuto sa pugad. Dahil sa bango. Namon nyo ba? Amoy nyo. Ang bango, okay kayo. Wow. Di ba? Kabango. Sabi ko, ping dayami, yan. Taryan na konting. Set up ko na yung isang pugad, yung pinagpugaran ni Miss You. Gagawin kong kumbaga saan parang Uratex ang lambot, no? Kasi nakaraan parang papag eh. Ang tigas eh kapag umiga ka, kung ikaw ay tao, iga ka ron, parang sasakit ang likod mo. Semento lang Kung hindi ka ata. sanay. Si Miss You, alam niyo naman, di yan sanay. No, anak mayaman yun eh. Grabe. Taga ano yun, Ilongga yun. Taga Bacolod yun. Di ba? Bacolod yun, di ba? Rapapap Game Farm. Rapapap Game Farm. Let's enter the dragon. Pare. Sorry. Lalagyan ko muna ng karton sa baba para hindi ko na lalagyan ng sako kasi pag nabasa yung sako, dahil yung sako yung pambigas, kung magkatubig matagal bago Magsip. oo, hindi katulad ng karton, mabilis lang ang transition niya. Okay. Susukatin. Kalahati. Yes. So hinati ko lang yung karton, dalawa to eh. So bibilugin lang ganito para wala siyang kanto. Pero kasi pag may kanto, may parting may matulis sa sa side eh. Yan. Tapos gugupitin lang ng ganito para pag pinasok may
pataas ng konti sa gilid para hindi gumulong yung itlog sa side. Mhm. Yan o. Yan o. Pag sinuksok, merong baga Pagtutupi. magtutupi sa gilid. O, so lalagay ko muna. So okay. Kaya yan yung itsura ng loob niya. Pag nilagay ito. Yan. Parang kasi party lang. Mayroong paper plate. Para pag kumain, diretso na dyan sa parang breakfast in bed. O yun, no? Kita nyo ba dyan? Yes. Okay, ayan. Lalagyan ko na ng dayami naman. Lalagay ko na muna tong konting tanglad sa pinaka base. Tapos dayami. Masyado marami na ilagay ko. Ito lang. Huwag naman sobra. Pagka sobrang lambot sumakit yung niya. Basta wag lang sobra lang. Lalagay ko na yung tanglad na. Ayan oh. Kita ba dyan? Ayun oh. Walang ganyan yung kay Aling Mimay. Alam nyo kung bakit? Kasi nung ginawa ni Aling Mimay, nagpaturo siya sa akin Sabi ko, hindi ko tuturo sa kanya lahat. Para konti lang yung maging man. Grabe. Tapos nandyan yung tanglad, di ba? Okay. Dadaganan pa natin ng konting dayami para yung tanglad parang nakaipit. Oh, sus, ganda. Tapos ayusin pa ng inahin yan. Parang 5-star hotel yan Mm-mm. Ha? Parang parang 5-star bed, no? Well, mga kaibigan, masikip man ang lugar ko rito. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam.